Senator Enrile refused to comment on the actions of the Senate Blue Ribbon Committee and the... Narito ang pinakamatitinding korupsyon na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas. Bagamat ang ilan sa atin ay hindi na napansin ng mga ito, ating siyasatin o alamin ang mga naging issue ng ilang politiko sa bansa. Bago natin ito ipagpatuloy, kung nais mo ng malulupit na usapan at karagdagang kaalaman na isasalpak mo sa iyong kokote, mangyaring sundan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-subscribe. Benjamin Abalos. Nakitaan ng korupsyon kaugnay ng ZTE broadband scandal. Ang ZTE broadband scandal ay isang malaking kontrobersiya sa Pilipinas na naugnay sa mga opisyal ng gobyerno sa korupsyon. Ito ay nag-umpisa nang ang gobyerno ay nagpasyang magkaroon ng kontrata sa ZTE Corporation ng China para sa pagtatayo ng National Broadband Network o NBN na nagkakahalaga ng $329 million. Ang proyekto ay naglalayong magbigay ng mas mabilis na internet sa mga ahensya ng gobyerno sa buong bansa. Ang unang bahagi ng kuwento ay nagsimula noong anak ni House Speaker Jose de Venecia na si Joey de Venecia III ay nagtestigo sa Senado na siya ay nakarinig kay COMELEC Chairman Benjamin Abalos na humingi ng pera mula sa mga opisyal ng ZTE. Kaya naman ang bagay na ito ay nagtulak sa mga senador na magsagawa ng pagsisiyasat. Ang mga senador ay nakadiskubre ng mga irregularidad sa kontrata tulad ng pagkakaroon ng overpricing na nagkakahalaga ng $130 million. Ang mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang unang ginoon na si Mike Arroyo, ay pinaratangan ng pagtanggap ng kickbacks mula sa kontrata. Ang kontrobersya ay nagdulot ng malaking pagkakagulo sa gobyerno na siya namang nagtulak upang magsagawa ng mga rally at pagtutulungan ng mga grupo ng oposisyon. Ang mga senador ay nagpasyang magsampa ng mga kasong kriminal laban sa mga opisyal ng gobyerno na nasangkot sa kontrobersya. Sa huli, ang proyekto ay kinansela ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Oktubre taong 2007. Ang mga kasong kriminal ay isinampa laban sa mga opisyal ng gobyerno, subalit ito ay hindi naging rason sa pagkakakulong ng mga sangkot sa kahayupan. Rodolfo Albano Jr., dating kongresista ng Isabela, siya ay nauugnay sa tinatawag na PDEF scam. Subalit hindi lamang siya ang sangkot sa mga pangyayaring ito, kundi siya ay may sandamakmak na mga kasama, gaya nila Janet Lim Napoles na siyang pangunahing nag-akda ng scam, Benhur Luy, ang whistleblower na nag-expose sa nasabing scam, Jinggoy Estrada, isa sa mga senador na sangkot, kasama sina Bong Revilla at Juan Ponce Enrile. 2003, si Janet Napoles ay nag-umpisang gumawa ng kabalbalan tungkol sa mga di umano'y paggawa ng mga dokumento para sa mga proyekto ng gobyerno kuno. 2004, nagkaroon siya ng koneksyon sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga senador. 2007, nag-umpisa ang PDEF scam na kung saan ginamit ang gobyerno ang mga pondo para sa pagpapatayo kuno ng mga proyekto na kailanman hindi nakita ng ating mga mata. Di ba lupit? At ang lahat ng ito'y naisiwala July taong 2013. Si Benhur Luy, na kaalyado ni Napoles, ang siyang naglahad sa publiko ng kanilang pinaggagawa. Tapos sumunod na buwan, Agosto, ang Commission on Audit o COA ay naglahad ng mga irregularidad sa PDEF. At pagsapit ng September, nag-umpisa ng kumilos ang DOJ o Department of Justice. Kinasuhan sina Napoles, Estrada, Enrile at Revilla ng kasong plunder.
tandaan na ang bawat bagay sa mundo ay may paliwanag, nakaraan man o kasalukuyan. Kung bubuksan mo ang iyong isipan, ay mamamangha ka sa mga bagay na may misteryosong paliwanag at ang kasagutan sa bawat tanong ay may maliwanag na sagot. Subalit maliban ito sa iyong pangunawa. Kaya sa susunod na presidential election, barangay election o anumang election yan, ay vote wisely. Huwag basta-basta buboto, lalo na kung may bahid ng katarantaduhan. Ito ang Daily History.